Hey guys! Welcome back to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa tumitinding tensyon sa South China Sea. Ano na ba ang nangyayari sa pagitan ng China, Pilipinas at iba pang ASEAN nations? Let's break it down. Sa isang recent summit, hinarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Premier Li Qiang tungkol sa patuloy na tumitinding banggaan sa South China Sea. Alam naman natin, recently, ilang barko ng Pilipinas ang nablock at binangga ng mga barko ng China. So, ano ang sinabi ni Marcos? Hindi nagpatumpik-tumpik si Marcos. Sinabi niya na hindi pwedeng mag-focus lang sa economic cooperation kapag ang seguridad ng rehiyon ay nasa alanganin. Pinas niya na pabilisin ang pag-uusap tungkol sa Code of Conduct para sa South China Sea na target ng ASEAN na matapos by 2026. That transcend borders, shaping a future where every member of the ASEAN family has a path to success. And as we advance from this summit, I look forward to witnessing the unwavering determination of our regional brothers and sisters as we shape a narrative and an environment where collaboration trumps isolation, innovation eclipses stagnation, and our collective aspirations illuminate the path toward a brighter future. These are the aspirations of the Philippines. Bakit nga ba mahalaga ito? Well, ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang waterways sa mundo. Trilyon ng dolyar ang dumadaan dito taon-taon. At hindi lang ang Pilipinas at China ang involved dito. May claims din ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei. Pero ang pinakamalaki at pinakakontrobersyal na claim ay sa China, na halos buong South China Sea ang inaangkin. Ang China, patuloy sa pag-expand ng kanilang presence. Gumagawa sila ng mga artificial islands, nagde-deploy ng military equipment, at ayon sa ibang bansa, hinaharas ang mga barko at mangingisda. Kamakailan lang, naglabas ng galit na statement ang Vietnam tungkol sa pag-atake ng tinatawag nilang Chinese Law Enforcement Forces sa kanilang mga mangingisda. Hindi rin nakakaligtas sa international community ang tensyon na ito. Sa katunayan, parating na si US Secretary of State Antony Blinken para makipag-usap sa ASEAN leaders tungkol sa sitwasyon. Matagal nang kritikal ang Amerika sa mga aksyon ng China na tinawag nilang escalatory at irresponsible. Ang tanong na ngayon, ano ang susunod? Nagtutulungan ang ASEAN at China para buuin ang isang Code of Conduct para sa South China Sea. Pero may mga hindi pagkakaintindihan, lalo na kung dapat bang legally binding ito at kung kailangan bang humingi ng permiso ang non-claimant countries bago sila makapag-operate sa rehiyon. Habang lumalala ang tensyon at tumataas ang panganib na ang isang maliit na insidente ay maaaring mauwi sa malaking conflict, ang ASEAN leaders ay nananawagan ng pagpipigil at respeto sa international law. Ayon nga kay Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore, ito ay isang live and immediate issue na may totoong risk. So, ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng progress sa mga pag-uusap na ito o mas lalala pa ang mga banggaan? I-comment nyo yan sa baba. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming updates on global affairs. Thanks for watching and I'll see you in the next video.